Praise God. Ang lahat po ng pinagpala, magsabing, Praise Jesus. Alam niyo po, no, ang sarap po ng mga mensahe ng Panginoon. Sino po dito ang nag-grow? Amen. No, nasa pangatlong buwan na po tayo sa pag-aaral ng believers with unfailing faith. Hello. Review po tayo. No? Noong first month, sino po yung mga napag-usapan po natin? Si Noah, Abraham, Joseph, Moses, Joshua, and Caleb. Yung second month, si Gideon, David, no? King Jehoshaphat, at saka po si Nehemiah. Matitindi po yan. And just this, this month, sino po yung nauna? Si Queen Esther, and then last week po si Job, no, na marami pong nagulat na sa mensahe patungkol kay Job, ang alam po natin, talagang righteous siya. Pero kung babasahin niyo po from chapter 3 hanggang pong chapters 41, 42, makikita niyo po na self-righteous po si Job. Yung sinasabi po ng Lord na righteous siya, sabi niya kay Satanas, kasi walang nakakaalam sa puso ni Job, kundi lang ang Lord. We may be righteous sa ating mga ginagawa, sinasabi, pero ang puso po natin, pinagmamalaki na po natin. And that is why, lagi po nating bantayan po ang ating mga puso. Above all else, ang sabi po ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For out of it comes the issues of life. Now, everything you do flows from it. Sa NLT po, it directs the course of your life. Amen. Kaya nga po, bantayin po natin ang puso natin. Wala tayong may pagmamalaki sa Lord kahit po araw-araw ka sa church. Wala tayong pagmamalaki sa Lord kahit ikaw pa yung pinakamaraming binibigay pong offering po dito. Ang lahat po ng nagagawa natin, na ibibigay po natin, grace lamang po ng Lord. Amen. Kaya kung pinagpapala ka kapatid, o kung may problema ka man, lahat po ay grace ng Lord. His grace is sufficient for us. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya nga po, napakadelikado po ng yung pinag-pray po ni Pastor is na yung self-righteousness. Self-righteousness is a silent killer. Na yung pride, unti-unti po yan, na hindi mo alam na pinagmamalaki mo na pala ang lahat ng ginagawa mo. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit sino po. Kahit nga po si Moses, nung sabi ng Lord, hindi ka na makakapasok ng promised land. Bakit? Hindi mo ko, tawag ko dito, rinepresent sa mga tao na banal. Pero hindi sinabi ni Moses, Lord, nakalimutan mo na ba? 10 plagues, naghati ng dagat. Ako yung ginamit mo, hindi po niya pinagmalaki yun. Tandaan niyo po ito, kung si Moses, hindi siya pwedeng magmalaki, lalong-lalo na tayo. Na kahit nga swimming pool, hindi mo mahati eh. No? Wala ho tayong may pagmamalaki. Lahat po ay biyaya lamang ng Diyos. So hindi na po natin patatagalin. Mahaba po ito. Alam nyo ilang page po ito? 7 pages. Ay tao, 7. Sino po handang magpuyat ngayon? Ay, Merita ko lang. No, karalan po natin about the unfailing faith of Daniel. Sino po nakakilala kay Daniel? Ano po ang pagkakaalam nyo sa kanya? About sa layon lang po. Hindi lang po layon ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon, 4 chapters, Daniel chapter 2, chapter 4, 5, and 6, magmula po kay King Nebuchadnezzar, at sa anak niya si Belshazzar, at hanggang kay Haring Darius. So basahin po natin ang Daniel chapter 6, verse 3 to 4. Sabi niya, Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. But they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Then, hanggang dyan lang po ba siya? Okay. Sige po, mag-pray muna ho tayo. Praise the Lord. Father God, we thank you for
giving us strength, Lord, sa lahat po ng aming nararanasan. Ikaw po ang aming kalakasan. Salamat po at nandito po kami upang ikaw ay pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Ama. Lord, pagpalain mo nga po ang salita na aming matatanggap ngayon na yung pong karakter na kakaiba kay Daniel, Panginoon, ay mapunta po sa amin, Panginoon. Change us from glory to glory that we may be conformed into the likeness of our Lord Jesus Christ. And as we receive and believe your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. Signs and wonders will follow them, they that believe. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po sumigaw ng Amen! Hallelujah! Palakpakan tayo po, Lord. Sana basa po natin 2 verses. Ito po yung pagwawakas mamaya sa dali lang po, natuturang kaya yata. First time po nating uling, Anyway, Jesus name. Yan po yung makita po natin, kakaiba po ang pag-uugali, kakaiba po yung karakter ni Daniel. Kung bakit po siya, mula po ng 14 years old siya, 85, 90 years old, hanggang kunin siya ng Lord, hindi po nagbago ang kanyang pananampalataya, bagamat hindi na po niya nakasama ang kanyang mga magulang, kasi nga po, exiled po sila, sinakop po sila ng Babylonia during the first year of King Nebuchadnezzar. Sinira po ang temple, ninakaw lahat ng ginto at ginawa pong alipin ang Israel. Pinili po ni Haring Nebuchadnezzar ang lahat ng matitipuno, magagandang lalaki at matatalinong lalaki. Palagay niyo kung panahon ng Nebuchadnezzar, mapipili ka kaya, kapatid. No, pinili po sila na sa aking pagdududa, nung una yata parang bakla si si Nebuchadnezzar, pumipili po siya ng magagandang lalaki. Si Daniel po, meron po siyang kasiyo. Sino po yung mga kasiyo niya? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Ang mga pangalan po talaga nila sa Hebrew is Hananiah, Mishael, at saka si Azariah. Yan po sila. Mga teenager lang po na next week, kung hindi pa po darating ang Lord, mapag-aaralan po natin muli na kung paano itong mga teenager na ito hindi natakot sa banta na sila ay ililitsyon. Pero ngayon po makita rin po natin ang tapang at yung matinding pananampalataya. Yung matinding pananampalataya po ng alitan. Manikal na ako naman kanina. Praise the Lord. Okay. Hello, sound check. Wala mas masanti ko boses kaya niya. Anyway po, at yung sa chapter 1 po ng Daniel, kung nabasa niyo po ito, nakiusap po si Daniel na hindi po sila kakain ng pagkain na galing po sa table ng hari o sa mga pagan foods po. Nakiusap po sila na sila ay kumain lang ng gulay at prutas, yun lamang po. Ang kinain nila for 10 days, yun lang po kinakain po nila, nakita po ng na okay at pinagpatuloy. After 3 years, nakita po ng hari, nung tinanong po sila, in-examine, sila po yung matitipuno, magandang lalaki, higit po sa lahat, 10 times better, 10 times more intelligent kesa sa mga ibang lahi. Sila pong apat na magkakasiyo, iba po ang katalinuhan po nila. So na-appoint po sila, lalo na nasama po sila sa mga wise men na tinatawag din pong astrologers, diviners, sorcerers, isipin niyo po yun, nandun po sila sa mga ganong panahon. Basta atin pong pag-uusapan po ngayon, mag-start po tayo sa chapter 2 na kung saan one day si King Nebuchadnezzar sa kanyang 2nd year of reign, nakapanaginip po siya na nagulumihanan po siya sa kanyang panaginip. Sa mga vision niya na nakita niya sa panaginip na nagulat po siya at wala po makapag-interpret. So ito po ang mga pag-aaralan po natin. We can learn so many things about Daniel, pero concentrated po tayo sa tatlo. Ito po yung natin, Daniel had an unfailing faith in God because Daniel had a strong faith that his God was much more powerful than the gods of Babylon. Now, sino pong naniniwala sa inyo? Ang Diyos na sinasamba po natin, the King of Kings and the Lord of Lords, wala na pong tataas pa kesa sa Kanya. Wala nang higit pa kesa sa Kanya. Makapangyarihang Diyos, wala po siyang katulad. Wala pong katulad ang ating Panginoon. Kaya
Bakit ito po ang first point po natin? Makikita po natin dito sa pag-uusapan po natin na one day makita po natin dyan, no, sa chapter 2, tingnan po natin. Sabi po dyan, sa second year po ni Nebuchadnezzar, dahil alam niyo po 46, 48, 49 verses po ito. No, pero ikukwento ko po ang marami po dito. Nakapanaginip po, sabi po dyan, nakapanaginip po si Nebuchadnezzar po dyan. Ang kanyang kaisipan po, sabi dyan, his mind was troubled and he could not sleep. No, and then pinatawag po niya lahat ng magicians, sabi nga po dyan, enchanters, sorcerers, astrologers, o tinatawag pong mga wise men po niya, para po sabihin sa kanya kung ano yung panaginip at the same time, i-interpret. Tingnan niyo po ito, no? Medyo mahirap po, no? Hindi lang medyo, talagang napakahirap nitong gusto ng hari. So, sabi po ng mga astrologers, sa mga wise men, mahal na hari, sabihin niyo po sa amin kung ano ang panaginip niyo, interpret po namin. Ang sabi po ng mahal na hari, this is what I firmly decided. If you do not tell me my dream was and interpret it, I will have you cut into pieces. Chachap-chap ko kayo, sabi po niya, and your houses turned into the piles of rubble. Ang sabi po diyan sa verse 5 na binabasa po natin. But if you tell me my dream, ang sabi po ng mahal na hari, gagantipalaan ko kayo. So tell me my dream and interpret it. And then minsan pa, ang sabi ng mga wise men, once more they replied, let the king tell his servants the dream and we will interpret it. Ano palagay nyo? Sumunod bang hari? Hindi po. Verse 8, ang sabi po dyan, ang sabi, I am certain that you are trying to gain time. Dinidelay nyo. Kaya niya, no? Dinidelay nyo, sabi ng mahal na hari, because you realize that this is what I have firmly decided. Ito na ang decision ko. So kung di nyo interpret ang akin, tell me, my dream, sabi dyan, there is only one penalty sa inyo. Yung kanina nga po, isa-chap-chap sila, susunugin, sisirain ng lahat ng kanilang kabahayan. Ang sabi po dyan, you have conspired to tell me misleading and wicked things. Hindi, ang ibig sabihin po ng mahal na hari dyan, ibig sabihin hindi talaga kayo wise men, hindi talaga kayo mga astrologers, hindi kayo talaga mga magician. Kung hindi nyo masasabi yung panaginip ko at hindi nyo ma-interpret. Napakahirap po nito. Na paano mong, tayo po pwede tayong manghula sa interpretation. Sabi mo yung panaginip, di ba? Pero yung sabihin mo yung napanaginipan ng isang tao, hulaan mo, napakahirap po nito kasi nanggagaling sa kaisipan at puso ng tao. Diyos namang po ang may alam. Kaya sabi ng mahal na ari, so sabihin nyo na sa akin. Ano po ang sinabi po tuloy po natin ang kwento. The astrologers answered the king, there is no one on earth who can do what the king asks. No king, however, walang sino man dito sa mundong ito ang makakagawa nun. At saka walang hari. Ito pa ho yung insulto nilang hari. Wala pa hong hari. Ang sabi dyan, no king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or astrologer. What the king asks is too difficult. Napakahirap. Yung inihiling po ng mahal na hari, napakahirap. No one can reveal it to the king except the gods. Mga Diyos lang, ang sabi po. And they do not live among humans. Ano ang palagay nyo? Napahiya yung mahal na hari? Hindi po. Lalo siyang nagalit. So this is made the king so angry. Sipin niyo po gano'n siya galit na galit and furious that he ordered the execution of all the wise men of Babylon. Sabi po niya sa verse 13, so the decree was issued to put the wise men to death, and the men were sent to look for Daniel and his friends to put them to death. Kasama po sina Daniel. Pero actually po dito, nung nalaman po ni Daniel, tuloy po natin ang kwento, sabi, when Aryok, sino po may pangalan na Aryok dito? No? Actually po, ang pagkakapronounce ho nito, no? Para po siyang manok, no? Aryok! Ayan, the commander of the king's guard had gone out to put, commander po siya, ang lahat ng mga wise men sa Babylon, ibinigay na po yung paghandaan mo na, patayin mo na sila lahat. Pero si Daniel po, ito po yung maganda dyan, Daniel spoke to him with wisdom and tact. Alam niyo po, kapag nasa binggit tayo ng mga problema, we need wisdom. Ano po sabi po ng James? James chapter 1 na, if you lack wisdom, you should ask God, who gives generously without finding fault. Kailangan po ng wisdom po.
Sa problema po natin, hindi natin, kung pera man po yan, ang kailangan po wisdom. Kung karamdaman yan, kailangan wisdom. Lord, ano ang gagawin ko? Kasi ang unang pagagawa sa iyo ng Lord, magpe-pray ka. That is wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So si Daniel, dahil prayerful po ito, meron siyang wisdom. So very tactful po siya nung kinausap po niya si Arioch. No? Sabi po diyan, why did the king issue such harsh decree? Bakit na? Harsh po, napaka bagsik naman ng inuutos ng mahal na hari. Sabi po niya, Arioch then explained the matter to Daniel. Sabi po diyan, at this Daniel went into the king. Humingi po siya ng time sa king para ma-interpret po niya ang dream. No? Then po sa verse 17, si Daniel po, he returned to his house at inexplain po niya ito sa kanyang mga kasiyo, sa kanyang mga kaibigan. Sino po yon? Si Shadrach, Meshach, Abednego, si Ananiah, Mishael, at saka si Azariah. Yun po yung mga tunay na pangalan po nila. So sabi diyan, he urged them to plead for mercy. Katulad po ng mga unang napag-aralan po natin, ang unang ginawa po nila, mag-pray kay Lord, to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery. So that he and his friends might not be executed. Hindi lang sila ang hindi mamamatay, para lahat po sila ng mga wise men of Babylon hindi mamamatay. Sabi po dyan, verse 19, during the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Pagkatapos po nilang nag-pray, silang apat, riniveal po ng Lord yung mystery. And then sabi yan, then Daniel praised the God of heaven and said, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom, power are His. Sige po, tuloy-tuloy po natin dyan. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells with Him. Tingnan niyo po ito, no? Siya po ang, sabi diyan, nagre-reveal po ng deep and hidden things. Sometimes sa mga problema po natin, merong deep and hidden things po dyan. Mag-pray lang ho tayo, i-reveal po ng Lord. Lord, ano ba ang problema? Lord, ano ba yung, alam niyo po, si Job, kung hindi po, ang prayer po ni Job, actually panunumbat eh. Ganun pa man sa panunumbat niya sa Lord. Bakit mo pinayagan ako na ganito? Alam mo, righteous ako. Sumagot ang Diyos. Pero sumagot po ang Diyos with His sovereign power. Na, sino ba itong taong ito na kinu-question ang mga ginagawa ko? No, brace yourself, ang sabi niya kay Job, for I will brace yourself like a man, for I will question you and you shall answer. Where were you, Job, when I laid the foundations of the earth? Ikita pa kami, sarana ka eh. No ka rin ka mo, anyang gewa king yato. Ikayong magreklamo. Makanya, no ka rin ko mo, anyang gewa na yung ginun yato. Alam niyo po, minsan na meron ako estudyante sa DEP na ang sabi niya, Pastor, ano ba yung kaisipan ng Diyos na hindi natin kayang abutin? Ba? May bigla kengan? Kayang kapartutan? Sabi ko kaya, kung makakagawa ka na kahit na maliit na buto or bato kako, or na isang santol lang, santol pa yung naisip ko sa daming sa harapan namin, baka nga maniwala pa kami. Pero kung wala kang magagawa kahit isang lang, sa power mo, kapatid ka ako, magpasakop ka sa Diyos ka ako. Magpasakop ka sa Diyos. Kung minsan po, mas nagiging marunong tayo sa Lord, yung pong, Lord, dapat ganitong ginawa mo sa buhay ko eh. Ano sasabihin ng Lord? Ay, oo nga, pasensya ka na, nagkamali ako. Hanggang direct na sabihin ng ginuito. His ways are perfect. Always remember that. Kaya sabi ni David dito, He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in dark. Tingnan niyo po ito. Sabi, di ba, sabi po nung may mga false po ngayon, yung Mongol 1 at saka Mongol 2, sabi po niya, si Yahweh daw po ay darkness. Sabi po diyan, light dwells with Him. Nananahan ang liwanag kay Yahweh. Amen. Tuloy po natin. Hindi naman talaga yung topic natin yun. Verse 23, I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made me known to me what we ask of you. Sabi ho dito, you have made known to me what we ask of you. You have made known to us. Hindi lang kay Daniel. Sino yung pong to us? Sino yung mga kasama po niya nag-pray? Si Shadrach, Meshach, Abednego.
So dito po makita nyo, hindi lang kay Daniel ibinigay yung panaginip at yung interpretation. Kaya dito, kung makita nyo, malakas ang loob ni Daniel kasi po yung kanyang napanaginipan at interpretation ay na-confirm ng kanyang tatlong kaibigan na silang apat nangusap ang Diyos sa iisang gabi. You have made known to us the dream of the king. Matindi ho itong nangyari pong ito. And then next verse, sabi niya, then Daniel went to Arioch, no? Whom the king, kung gusto niyo po, maganda naman po pangalan niyan, huwag kayong mag-alala. No, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon and said to him, do not execute. Huwag niyong patayin yung mga wise men ng Babylon. Take me to the king. I will interpret the dream. Alam niyo po, si Arioch po dyan, nagmadali. Mahal na hari, nakakita ako, nepamukayabang, napakita ko po yung verse, sabi niya, mahal na hari, nakakita ako na pwede na mag-interpret, magsabi ng, and dyan sabi niya, I have found a man among the exiles of Judah. Kapartutan ng Arioch niya. Sabi po dyan, who can tell the king what his dream means? The king asked, Daniel also called, ito po ang Babylonian name ni Daniel, Belteshazzar. Ang ano niya, huwag kayong palito kasi mamaya yung sanghari na anak ni Nebuchadnezzar, ang pangalan po niya, Belshazzar. O yung pong mga buntis dyan, kung gusto niyo ng pangalan, ayan. Yeah. Sabi po naman na hari, are you able to tell me what I saw in my dream, interpret it? Alam niyo po, ang ganda po ng sagot ni Daniel. Sabi niya, Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain. Alam niyo po, siguro sinasabi ni Daniel, wala pong wise man na pwedeng mag-explain. Makala ko ba kailan, siguro, yung yung butas ng ilong ng mahal na hari, lumaki dyan eh. Pero, ang sabi po niya dyan, but there is a God. Sabi, dito na ni mahal na hari, sabi niya, there is a God in heaven who reveals mysteries. Sabi po dyan, He has shown the king Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Ang sabi po dyan, your dream and the visions. Kasi nananaginip ang mahal na hari sa panaginip niya, nakakakita siya ng napakaraming visions. Mga images, mga larawan po, ang nakita po niya. And, sabi dyan, your dream and the visions that pass through your mind as you were lying in bed are this. So sinabi na po niya, sabi po dyan, habang nakahimlay ka, mahal na hari, ang iyong kaisipan turn to things to come and the revealer of the mysteries. Isa po sa pangalan ng Diyos dyan, revealer of mysteries. Di ba ano pong sabi po sa Jeremiah 33:3? Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Kaya nga po kung may marami tayo pong mga tao, kahit po nag-aral pa ho tayo nag-graduate ka at nagkaroon ka pa ng master's degree, doctorate degree, hindi po natin masosolve ang problema natin kung wala si Jesus. He is the revealer of the mystery. Ano ba? What is the mystery behind ng mga sitwasyon natin ngayon? What is the mystery behind? Bakit may problema kang ganito ngayon? What is the mystery behind? Bakit ka pinagpapala ngayon? Certainly, hindi lang para ikaw ay magpakaligaya sa buhay mo. Do gusto ng Lord maging maligaya ka. Merong mystery po dyan. And we need to ask the revealer of the mysteries kung, Lord, para po saan ito? So sabi ni Daniel, the revealer of the mysteries showed you what is going to happen. As for me, this mystery has been revealed to me, not because I have dito po, mapagpakumbaba si Daniel, not because I have greater wisdom than anyone else alive, but so that your majesty may know the interpretation and that you may understand what went through your mind. Verse, ano na ho tayo? 31. Your majesty, look, and there before me, sabi yan, nakakita ka ng malaking statue, sabi niya po dyan, enormous, dazzling statue, napakaganda in appearance, sabi po dyan, kung nakakasunod po kayo. The head of the statue, ang una po is pure gold. Pagkatapos po ng pure gold, bakit kayo? General Mall. Buri rin local tamo gene. Janice. At yung pa yung Janice yan. Ati pa Janice. No, so una, pure gold po. Tapos yung pangalawa, yung chest at saka po yung mga kamay niya, silver. Tapos yung kanyang tiyan hanggang dito po sa kanyang bewang ay bronze. Tapos po yung legs ay bakal po siya. At yung paa po niya, partly bakal at saka po putik, clay. Ito po yung napanaginipan niya. Nakapanaginip po siya ng malaking
statue na ganyan po siya. Gold, silver, bronze, iron, and clay with iron. Now, next verse, sabi dyan, while you were watching, a rock was cut out. Sabi po dito, ito po maganda ho ito. Ito po yung ano ho dito, para maunawaan natin panaginip din. But not by human hands. Meron daw pong isang bato. This rock, ito po si Jesus. Tandaan niyo po ito, no? Not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then, tuloy po natin. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and lahat po ng yan nadurog po. Nung tinamaan po ng yung bato na nanggaling po sa Diyos, the wind swept them away without leaving a trace. The rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Yung maliit na bato dati, naging napakalaking bundok. It speaks about po yung mountain po dito, it speaks about the millennial reign of Jesus Christ na parating po siya. Ito po yung interpretation para maituloy ko po. No? Ito po yung dream at yung interpretation sabi ni Daniel sa verse 37, you are the King of Kings. So meron palang tinawag din na King of Kings. Pero hindi siya King of Kings na katulad ni Jesus. King of Kings of this, of these coming kingdoms na sila po ang nagro-rule sa earth. So ang sabi niya po diyan, the God of heaven has given you dominion and power and might and glory. In your hands, He has placed all mankind and the beasts and all the field and the birds of the sky. Lahat nakapailalim sa iyo, where they live, lahat nasa inyo po. You are that head. Ang sabi po niya, head of gold. And then yung pangalawa po, ang sabi po niya, another kingdom will rise inferior to yours. Mas mababa sa iyo. Kaya po, silver siya. Ito po yung Medo-Persian, sina Ahasuerus, Xerxes, Artaxerxes, alala niyo pa sila. No, sinakop po sila at ni Darius po, mamaya mapag-uusapan po natin. And then, tapos yung bronze. Ang bronze po, ito po yung pag-rule ng mga Greeks, mga Greece po. Kung papapansin niyo po, tapos na po lahat ng yan. Nasa paan na po tayo, tingnan niyo po siya. Finally, sabi po dyan, there will be fourth kingdom, strong as iron. Sino po yung pagkatapos ng nag-rule ng Greek, sino po ang alam nyo nag-rule? Romans. Nung panahon ni Jesus. Nakikita nyo po kung that we are living in the last days. Not just last days, but we are living in the last hour. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Hallelujah. And sabi po dyan, for iron breaks and smashes everything. Natapos na po ito. 2,000 years ago, sila rin po nanira po nung temple ang mga Romans. Pero ang Rome po hanggang ngayon, kahit maliit po siya, napaka-powerful po niya. Kaya nga po yung po dyan, for iron breaks and smashes everything, and as iron breaks, now na tayo, so it will crush and break all others. Ang pinakamabagsik po na nag-rule talaga ang mga taga-Roma. Kaya nga, sa kanila po yung pinakamasakit na penalty, ano po yun? Crucifixion. Sila po ang nag-invento nun. So just as you saw, that the feet and the toes were partly baked. Yung mixed with iron at saka po clay. Ibig sabihin po niyan, nandyan yung iron. Sino po yung iron? Yung Rome. Gusto ko lang po explain ito kung nag-aaral po kayo ng eschatology. Sa akin po, maalala nyo po yan. And then, na-explain ko nga po ito kahapon sa pastoral staff, na alam nyo po, ang Rome, ang Vatican, ang Roman Catholic po, sila po talaga ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Yes, sila po more than 10 years ago, napanood ko po itong kanilang treaty na magkakaroon po ng one world religion, one world government. Actually po, ang unang pinagsama, Christian at saka Islam. Kaya nga po nung namatay si Pope, nandun yung mga Muslim, nakasaludo po kay, sino ba yung napanood? Pope Francis. And then, ngayon po, hindi lang po Islam ang nag-join sa Roman Catholic, pati na po yung Hinduism, lahat po ng mga religion. Sabi nila, para hindi magulo daw, na yung mga religion naman, gusto natin makapunta sa langit, pare-parehong daan lang daw po yan. Pero alam natin lahat, isa lang ang daan. Amen. Si Jesus lamang po. Kaya eto na po. Kaya ko po sinasabi sa inyo ito, para ang bawat isa po sa atin, ma-realize po natin
that we are living in the last of the last days. Nasa paanan na po tayo ng statue na anong sabi ni Daniel? Sabi niya, mahal na hari, rinibil po ng Diyos sa inyo kung ano yung mangyayari sa mga darating na panahon. Nasa mga huling panahon na po tayo. Wala ho tayo sa dibdib. Nasa po talampakan na ho tayo. Malapit na po talagang dumating ang Panginoon. And then, pwedeng i-shortcut na po natin siya. No? Verse 43, sige tuloy po natin. And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture. Kaya po mix na. Hindi po mix of nation, mix of religion po. Ang nakikita po natin ngayon. At sabi po dyan, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Sabi niya, nor it will be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Alam niyo po yung sinabi ni David yan, ang Panginoon magseset siya ng kingdom niya. Sabi po sa next verse, pag-iilipat na po, this is the meaning of the vision of the rock. Yung rock po dyan na magseset siya ng kingdom, na si Jesus po, magseset po siya ng kingdom po dito, He will reign for 1,000 years bago po tayo talaga pumasok sa New Jerusalem. New Jerusalem. Actually, marireplay niyo po yung eschatology natin sa Light Shines TV para mas maunawaan niyo po yung last days at mas maunawaan niyo yung book of Revelations. So, ito po yung, siya po yung rock, ito pong inano po ng Lord na cut out of a mountain but not human hands, a rock that broke iron. Lahat po ng yan, no, ng iron, ng bronze, ng silver, ng gold na nawasak. Sabi po dyan, the great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true and its interpretation is trustworthy. Bakit ganito katiwala si Daniel? Dahil alam niya, siya at saka yung mga kaibigan niya, yung tinawag nilang Diyos nung gabing yon, siya lang ang makapangyarihang Diyos. And I do believe kung bakit kayo nandito, alam nyo, yung sinasamba ng Calvary Temple, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, wala nang ibang makapangyarihan, kundi siya lang. Ang sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sinabi din po ni Yahweh yun sa Old Testament. Because there is only one God existing in three persons. Amen. Praise the Lord. Sipihan nyo na natin verse yan, verse 46. Yan na po, sinungako yan. No? Sabi po dyan, then the King Nebuchadnezzar, sabi po dito, no, medyo ano po ito, sabi niya, si Nebuchadnezzar fell prostrate. Alam niyo po yung nag-fell prostrate ka po dito. Hindi po ito prostate, no? Prostrate. Fell prostrate, no? Akala niyo, hey, may sakit siya kay Nebuchadnezzar. Hindi po. Kasi ang sabi po ng mga wise men of Babylon, walang pwedeng makagawa niyan na sabihin po sa inyo ang inyong panaginip at the same time interpret. Mga Diyos lang. So akala po ni Nebuchadnezzar, Diyos si Daniel nito. Kaya nga po talaga pong parang sinamba niya si Daniel po dito at in-honor po niya at ayun po, no, nagano po siya ng offering and incense and meron siyang offering at saka incense. Ang mga ini-incense po para po sa yan sa mga Diyos na sinasamba po nila ho noon. Kaya nga, pinausukan po ng incense si Daniel. Siguro sabi niya, nananula rin. Then again, said to Daniel, surely your God is the God of gods. Sigurado, sabi po niya. Kasi nga po, ito pong medyo may topak po si Nebuchadnezzar dito. No? Saka naman nga mag-aano na dito na sabihin yung panaginip ko, o diyang nino walang pero si Daniel, kaya po malakas ang loob niya dahil alam niya yung Diyos nila walang katulad sa buong mundo. Yung Diyos po natin wala siyang katulad. Amen. Kaya dito, sabi niya, surely your God is the God of gods and the Lord of the kings and a revealer of mysteries. For you were able to reveal this mystery. Sipin niyo, sabi po siguro ni King Nebuchadnezzar dito, nasabi mo na kung ano yung napanaginipan ko, saktong-sakto at na-interpret mo pa. Na-interpret mo pa. Meron pa ibang verse? Alam ko hanggang 49 yan. Yan, makabay pa pala. Then the king placed Daniel in high position and lavished many gifts. Many gifts. Alam niyo po, lavish na, many pa. Labis-labis na, dakal pa. Talagang pinayaman niya si Daniel.
No, he made him ruler. Tingnan niyo po ito. Ruler over the entire province of Babylon. Alam niyo po, ilang taon si Daniel dito? 17 years old. Alam niyo po, yung paglilingkod sa Lord, wala po yan sa bata o matanda. Ang paglilingkod sa Lord, kung tapat kang nananampalataya sa buhay na Diyos. No, daig mo pa yung matanda na wala pong takot sa Diyos. Kaya sabi po dyan, no, He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Napakarami po nito, about hundreds, 200 ang mga wise men po. Siya po ang pinaka-ulo ng mga wise men. So, and then sabi po dyan, moreover, at Daniel's request, the king nag-request si Daniel, malakas po ang loob ni Daniel, 17 years old, mahal na hari, pwede niyo bang i-promote din yung mga kaibigan ko? Si Shadrach, Meshach, Abednego, na naging administrator po sila over the province of Babylon while Daniel himself remained at the royal court. Anong ibig sabihin po nito? Alam niyo po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapag pinagpala ka niya, huwag mong kakalimutan yung pamilya mo at mga kasiyo mo. Tita Clary, mag-amen. Amen po ba? Hindi kinalimutan ni Daniel, na-promote si Daniel. Pero hindi niya kinalimutan ang kanya. Yan na lang ang pamilya po niya. Remember, exiled po sila, pinaalis sila sa Babylon sa Jerusalem. Pinaalis po sila sa Israel, sa Judah, no? At wala na silang mga kamag-anak. Sila na lang po ang magkakasama ho dito. Ang magkakampi. Mga teenager lang po. Mga teenager lang. Pero alam niyo po, kaya nga po matindi po sila kasi alam nilang buhay ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Psalms 86, 8-10, among the gods there is none like you. Sabi po, there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you. Lord, they will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Bakit walang katulad po ang Diyos natin? Lahat po kasi ng ibang Diyos na sinasamba, kinreate po. Tayong lahat, created beings. Pero ang Diyos po natin, wala po siyang beginning, wala po siyang end. No? Hindi po siya created being. No? Siya po talaga ay nag-e-exist na before the time began. At hindi po natin kayang unawain yon kahit anong gawin po natin. Huwag niyo na pong tanong, saan ang galing ang Diyos? Sinong tatay ng Diyos? Ay, tamayari. Tatanong nyo rin uli, pag sinabi ko, kunwari may tatay yung Diyos, sino yung tatay ng Diyos? Makanya niya kamulangin tao. Pag sinabing Diyos, siya na yung panimula at siya rin ang pangwakas. Wala nang iba. Mahirap po talagang unawain yun na bago pa pasimula, nandyan ang Diyos. Paano yun? Talagang mahirap po yun. Pero wag po kayong mag-alala. Magpakatino kayo. Maghawakan kayo kay Kristo until the end. Pagdating sa langit, baka pwede po natin yang itanong. Pero ngayon po, it is all by faith. No? Alam mo, what is faith? Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayong buhay siya at nandyan siya. Amen po ba? So unfailing faith is having a strong belief that there is only one Almighty God that you can fully depend on. Iisang Diyos lamang po. Huwag po kayong nagpa-pray na sa Calvary, punta kayo munta ako, pakingapo. No? May estudyante rin po akong ganyan. Ako, pastor, kasi tinatanong ko, paano nyo alam na ligtas kayo? Ako, pastor, para po siguradong ligtas ako, nag-a-attend po ako dito. Pag Biyernes po, nag-a-attend po ako sa Apo. May nga dagol ko mata. Ay, hindi pa, lalo ko may nga burala mata kaya. Sabi niya, pag Webis po, sumasama ako doon kay Felix kanya. Balo niya yung Webis niya. Kaya pala pa siya Webis, mga titad. Praise the Lord, 7:17 na po. Number 2, Daniel had an unfailing faith in God because Daniel had a bold faith. Kanina po, strong faith. Malakas po ang pananampalataya ni Daniel at sa kanyang mga kaibigan niya na walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng langit at lupa. Daniel had a bold faith to warn the king about the consequences of his wickedness. No, at this time po si Daniel is 45 to 50 years old na. Nung nanaginip muli si Haring Nebuchadnezzar, rinebuke po ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar para hindi siya mapahamak. Pero hindi po
hindi po siya nakinig. Ito po yung panaginip sa chapter 4 na po tayo. Sabi po muli, I, Nebuchadnezzar, was at home in my palace. Sabi po dyan, contented and prosperous. Talaga po pinagpala. At kontento siya kasi nasakupan na po niya ang buong mundo. I had a dream that made me afraid. And I was lying in bed, images and visions. Sabi niya, mga larawan at mga pangitain ng aking nakita that passed through my mind terrified me. So I commanded, lahat po ng mga wise men, pinatawag na naman po nito. Pero ngayon, wala na siyang topak. No, tingnan po natin, pag-ilipat na po. Sinabi po niya sa mga wise men, I told them the dream. O wala nang topak yan eh. No, nagbago na po siya, medyo may born again na, nakilala po niya yung Diyos ni Daniel. I told them the dream, but they could not interpret it for me. No, finally, si Daniel po, dumating po siya sa presensya niya. No, tinatawag din po siyang Belteshazzar. At siya po ang nag-interpret. Ang paniwala po ni King Nebuchadnezzar, siya po ay merong spirito ng mga holy gods. No, ito po yung, nasa kanya po yung mga holy gods. Sabi po ni Nebuchadnezzar kay Daniel or Belteshazzar, chief of the magicians, I know that the spirit of the holy gods is in you and no mystery is too difficult for you. Sabi, alam niyo po, hindi po kinontra ni Daniel to na the holy gods are, hindi na po issue sa kanya yon. Alam ni Daniel kung sino ang nasa kanya. Ang punto dito, kahit anong sabihin pa ng ibang tao, alam nyo kayong mga born again, parang nakasa yung demonyo. Patangs-tangs pa kayo sa demonyo yan. Kahit anong sabihin po nila, huwag kayong paapekto. Alam po natin kung sino ang nananahan sa atin. Si Kristo ang nananahan po sa atin. So sabi po dyan, here is my dream, interpret it for me. These are the visions I saw while lying, sabi po dyan, no? na nakapanaginip po siya ng halaman, ng puno. Nasa gitna po siya ng lupa na napakalaki, ang sabi po, was so enormous. Pakilipat po. Ang halaman po ito, ang puno po ito, lumaki ng lumaki, lumago ng lumago at naging napakatibay na po niya na ang kanyang pinakatuktok po ay tumama po sa firmament, sa sky. Ang sky po sa Hebrew is firmament. Ang firmament, makikita niyo po yan sa Genesis, kung saan linagay ng Diyos ang lahat ng stars, moon at saka po ng sun. Remember, alam niyo po, bago pa kung mababasa niyo po yung Genesis, on the first day, wala pa ang sun, wala pang moon at stars, pero meron ng liwanag. Kaya kung minsan kahit wala po yung sun, pero bakit may liwanag? At hinati ng Diyos ang sabi doon, hiniwalay niya ang darkness sa ano. Kung maano niyo po, noon po hindi ko ma-reconcile to. Pero nung malaman ko po na may firmament, yung blue sky, no, it made sense to me. So sabi po dyan, no, baka saan ako mapunta. Dahil sabi po dyan, tumama po sa firmament, sa sky, yung laki ng puno. Ewan ko kung narinig nyo na po yung kwento about po sa Betis. Hindi po taga Betis, guwago kaya kayo. Nanoon daw po, kaya tinawag na Betis po yun, meron pong puno ng Betis. Ang lahat po ng nasasakupan po niya, yung anino ng Betis pong yun po ang Betis na baryo. Ganun po siya kalaki. Kung nagpunta po na kayo ng Betis Guagua, napakalaki po ng Betis. Yung baryo, malaki po siya. Ibig sabihin po nito, dambuhala po yung halaman. But mas malaki po ito. Ang sabi po dyan, no, it touched the sky, it was visible to the ends of the earth. Kung babasahin niyo po yung Bible, laging merong to the ends of the earth. Preach my gospel to the ends of the earth. Sabi po dyan, its lips were beautiful, ma-abundant po siya. Sabi dyan, merong mga pagkain para sa lahat. Sa ilalim po niya, nandyan yung mga animals, wild animals, no? Nananahan po sila, nakatira po doon, mga birds din po. Nandyan lahat ng living creature. So nandyan din po. And then, habang siya ay nananagip, nakikita po niya yan, a messenger, an angel actually po, no, bumaba po dyan, yung Holy One, a messenger coming down from heaven. Ang sabi po niya, he called in a loud voice, cut down the tree. No, putulin ang malaking punong yan, tree its branches para lahat dyan na nakatira, wala nang magbunga, wala nang tumira dyan. Pag-iilipat na po, sige, para mabilis po tayo. Ang sabi po dyan, let his mind. Tingnan nyo, kanina, ang sabi po ng messenger, yung Holy One, yung angel, putulin ang punong yan. Let his mind. Naging person po siya. That means talaga yung panaginip po ni Nebuchadnezzar is a person. Sabi po dyan, let his mind, referring to the stump, yung pong pinagputulan.
ng puno, sabi diyan, mapalitan yung kanyang kaisipan na tao and let him be given a mind of an animal till 7 times pass by him or 7 years ang lumipas. The decision is announced by the messengers, the holy ones declare the verdict. Sabi po diyan na itali muna, sabi po, ano muna po yung stamp, pagilipat na po para ma-shortcut ko siya. No, and then sabi niya, this is the dream that Nebuchadnezzar had now. Belshazzar, tell me, sabi mo kung ano yung anong ibig sabihin nito. Alam niyo po, si Daniel po nanahimik po dito, natakot din po siya. Sabi po diyan, then Daniel was greatly perplexed for a time and his thoughts terrified. So the king said, Belteshazzar, do not let the dream or its meaning alarm you. Ang sabi po ni Daniel, my Lord, if only the dream applied to your enemies. Mahal naman po ni Daniel si Nebuchadnezzar. Kung itong panaginip mo, sana sa mga kalaban mo na lang ito, kaaway mo kanya. No, balik po muna. Sabi diyan, and its meaning, sabi diyan, yung applied sa enemies mo, tsaka yung meaning niya sa mga kalaban mo rin. Sige po, pakilipat na. And then sabi diyan, the tree you saw which grew large and strong, sabi po niya diyan, and touching the sky, visible to the whole earth, sabi niya, visible to the whole earth, with beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all, giving shelter to the wild animals, having nesting places, sabi po diyan sa mga ibon, Your Majesty, you are that tree. Sabi po yan, you have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the sky, and your dominion extends to the distant parts of the earth. So malaki po, talagang nasakop po ni Nebuchadnezzar ang buong mundo. Ang sabi po diyan, next verse, sabi niya, Your Majesty, yung Holy One, sabi niya, a messenger coming down from heaven saying, cut down the tree. Sabi po niya, destroy it, no? While remain, kayo po ito, mahihiwalay kayo sa kingdom nyo. Magkakaroon po kayo ng kaisipan na at magkaroon kayo ng balahibo po and then kakain po kayo ng tulad ng mga baka ng damo. Ito po kayo, sabi niya, you will be driven away from your people and will live with the wild animals. You will eat grass. Para pong matindi rin si Job po, no? I think hindi man po ilang taon yung sa kanya. Ito 7 years po siyang ganyan. Na para po siyang animal, para siyang baka na nakabalot po ng balahibo, kumakain po ng then basa po ang kanyang balahibo, sabi niya, drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by. After 7 years, sabi po ni Daniel, you will acknowledge finally the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. Ibig sabihin po, on the 7th year, mahal na hari, doon ka palang magpapakumbaba. I-acknowledge mo na hindi ikaw ang sovereign ang Diyos. Kaya nga po, nung nagpakumbaba po, actually nangyari pong totoo po ito, no? Kaya hindi ko na po, nag-ano po yan, nangyari po yan at talagang nahiwalay si Haring Nebuchadnezzar. But before that, ang sabi po dito, the command to leave the stump of the tree, yung pinagputulan po ng puno with its roots means your kingdom will be restored to you when you acknowledge that that heaven rules. Therefore, Your Majesty, be pleased to accept my advice. Ito na po yung rebuke ni Daniel. Renounce your sins by doing what is right. Sino po si Daniel para po sabihan niya ng mahal na ganyan? Pagsisihan mo kasalanan mo, gawin mo ang tama. Pero matapang si Daniel. No, matapang po siya dahil alam niya tama ang sinasabi niya. Pero minsan tayo po ayaw nating mag-rebuke. Kasi parang hindi daw si Jesus. Yung sinabi kaya kayo. Parang, alam niyo po yung buhay ni Jesus. During yung first year of kanyang ministry, pumunta siya ng Temple of Jerusalem. Pinagtutumba na po yung mga doon, nagtitinda. Bago siya ipako muli sa krus, 1 week before, pinagtutumba rin din po. 2 beses po siyang ganun ng Kung kayo pong nandoon, banananuya yan. No, ang sabi nga ng iba, para siyang madman. Na tapos ano pa sabi niya sa mga Pariseyo, mga hipokrito kayo, no? You whitewash tombs. So, inulit yung sinabi po ni John the Baptist sa kanya. No, yung iba sa atin, hindi, dapat i-preach natin yung love lang, kindness. Ilang beses pong nag-rebuke. Sinabihan nga niya si
si Peter, no, get thee behind me, Satan. O kung kaming pastor, sabihin ko sa'yo, oy, ikaw, Satanas ka, mabating ka, Ken. No? Magtampo ka po, siguro papatay mo kayo pa eh. Ganun po kabagsik din po si Jesus. Kasi patungkol po sa hindi tama, dapat din po tayong ano. Because love hates evil. Ang sabi ng Bible. Old Testament and New Testament. Ang tunay na pag-ibig, you hate evil. Amen. Alam mag-amen? Yung mga LGBTQ at saka po yung mga ano, yan po ang ano nila kasi love lang is love. Walang hate. No. Ang love, meron din siyang hini-hate. Meron diyang kinamumuhian. Ano po yun? Yung masamang gawa. Love hates evil. Kaya po dito si Daniel, alam niya na masama na ang kanyang hari. Sabi niya, renounce your sins by doing what is right. And your wickedness by being kind to the oppressed. Sabi niya, it may be that then your prosperity will continue. Pero hindi po siya sinunod. After 1 year, kung babasahin niyo po yung kwento dyan, after 1 year, nung nasa tuktok po siya ng kanyang palasyo, hindi ba ako may gawa ng kingdom na to na napakaganda na hindi pa siya natatapos, a voice from heaven nagsalita. Ngayong araw na ito, aalisin ka sa iyong palasyo. Bigla po siyang naging hayop for 7 years. Ito po yung ano. And then another kwento po. At yung pa. Para akong si Lola Basyang dito, Lola Toria. Mga apo, nandyan pa ba kayo? Chapter 5 na po tayo. Ito naman po si Belshazzar. Ang pumalit po kay Haring Belteshazzar ay Nebuchadnezzar, si Belshazzar. No? Ang pangalan ni Daniel, Belteshazzar. Baka po malito po kayo. So, si Belshazzar, nagkaroon po siya ng papiesta naman, party. No? Sabi po dyan, while Belshazzar was drinking his wine, he gave orders na pakuha niya po yung mga gold, silver, goblets na galing po sa Temple of Jerusalem na kinuha ng kanyang tatay. Mga sacred, po ito, mga holy things po na galing po sa temple ng ating Panginoon. Sabi dyan, his wives and his concubines, nagpa-party po sila. Then sige, pag-iilipat na. So they brought in the gold goblets and had been taken from the temple. Ito po, no? As they drank, habang nagiinuman po sila, nagpa-party-party, they praised the gods of gold. Ang mga pinuri, sinamba po nila, gods of gold, gods of silver, gods of bronze, iron, wood, and stone. And then, ang sabi po sa verse 5, suddenly, sabi niyo po suddenly, biglaan, suddenly, and all the emotions. No? Ulit ang makabalo mo kayong kanta ito yan. Sabi dito, suddenly, the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall. Just imagine this, nagpa-party po kayo, bigla na lang po sa wall, merong lilitaw na putol na kamay, nagsusulat po siya. Ano po ang nangyari po dito? Nasabi yan, near the lampstand in the royal palace. Sabi po yan, the king watched the hand as it wrote, his face turned pale, and he was so frightened that his legs became weak and his knees were knocking. Alam niyo po parang cartoons, na nanonood ka ng Bugs Bunny, talaga pong takot po ang mahal na hari dito, ang si Belshazzar, dahil po sa nakita niya. So, pinatawag po ng mahal na hari ang lahat ng mga wise men na naman ho dito. Remember, 40 years old na po dito 80 na pala siya dito. 80 na po siya dito, kanina 45 kay Nebuchadnezzar. So, matanda na po si Daniel. At kung mapapansin niyo po, parang si Daniel, wala na po siya sa palasyo noong panahon ni Belshazzar. So nung pinatawag po niya, sabi po niya, ang sinumang makabasa dito sa, nakasulat dito sa wall, kaya sabi niyan, he will be clothed in purple and have a gold chain placed around his neck. Para po yung kay Ahasuerus na Artaxerxes, na para pong mapopromote ka in other words. And then sabi niya, he will be made third highest ruler in the kingdom. Pangatlong pinakamataas na posisyon. Then all the kings, wise men, sabi po nila, they could not read the writing. Hindi man nila mabasa, hindi pa nila malaman kung anong ibig sabihin. So ang hari po dito, lalo po siyang natakot. Lalo po siyang namutlang, sabi po dyan. Maging yung mga kasama po niyang mga high ranking po doon, talaga pong napapasal sila, ano ito?
Pero yung queen po, ang sabi po niya, hearing the voices of the king na nag-aalala po siya, sabi niya, pumasok po dyan, may the king live forever, sabi niya, don't be alarmed, don't look so pale, wag kang matakot, wag kang masyadong namumutla dyan, sabi po ng reyna. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. Sino po ito? Si Daniel. Sabi niya, in the time of your father, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. And then, verse 12, sabi dyan, he did this because Daniel, whom the king called Belteshazzar, was found to have a keen mind and knowledge and understanding talaga po. Sabi po dyan, and also ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Ibig sabihin po niyan, from the time of 17 years old, hanggang sa panahon po na siguro wala na siya kay Belteshazzar, sa mga ilang dekada po, mas marami pong ginawang mga interpretasyon si Daniel. Marami siyang sinob na problema. Sabi niyan, he solved difficult problems. Then sabi ng hari, tawagin niyo si Daniel na yan. Nung dumating po si Daniel, sabi niya, so si Daniel na nasa hari niya, sabi po niya, are you Daniel? Hindi po niya kilala. Tinanong niya kung siya si Daniel. Are you Daniel, one of the exiles my father, the king, brought from Judah? I have heard, sabi niya, nasa iyo ang mga espiritu ng mga Diyos. No, at meron kang wisdom, meron kang insight, meron kang intelligence. And then next verse po, the wise men and the enchanters were brought before, and sabi dito, me to read the writing and tell me what it means, but they could not explain it. Itong mga wise men ko, walang makabasa man at walang, siyempre, maka-interpret. And then, ang sabi po ng mahal na hari, kung kaya mong basahin to at interpret, ang sabi po dyan, you will be clothed in purple and have a gold chain placed around your neck, and you will be made the third highest ruler in the kingdom. Talagang walang alam po si Belteshazzar. Ano pong posisyon ni Daniel nung panahon ni Nebuchadnezzar? The highest po sa lahat ng mga ruler po ni First po yung position po niya. At saka siya po yung chief po ng mga wise men. At mayaman po siya. He lavished many gifts. Kaya ano pong sabi po ni Daniel po dyan? Sabi ni Daniel dyan, you may keep your gifts for yourself. Medyo parang bastos si Daniel dito. No? Sa'yo, kaya ka na lang rin, laklakan mo rin regalo mo. Parang kaya ka na lang. Pamiyan mo na lang ka rin aliwa, bigay mo na lang sa iba. Nevertheless, sabi, ganun pa man, kanya, I will read the writing for the king and tell him what it means. Ito po, Your Majesty, the Most High God gave your father Nebuchadnezzar sovereign and greatness and glory and splendor. Nag-intro muna po. Actually, nanermon muna si Daniel dito. Sabi po niya, pinagpala ang tatay mo. Because of the high position he gave him, all the nations and the peoples of every language dreaded and feared him. Those the king wanted to put to death, pinapapatay niya. Yung gusto niyang mabuhay, nabubuhay sila. At ang gusto niyang i-promote, pinopromote niyang, sabi niya po dyan, at yung gusto niyang napapagpakumbaba niya, ang sabi po ni Daniel. But when his heart became arrogant, naging mayabang ang tatay mo, sabi niya, he hardened with pride, he was deposed from its royal throne. Ito po yung 7 years, naging parang po siya, hayop po siya. Stripped of his glory. And then sabi niyan, he was ruined, nawala siya sa tamang pag-iisip niya, para na siyang hayop, ang sabi niya kung mag-isip, kaya siya kumakain ng mga damo. Ay, kapagal na. He lived with the wild donkeys and ate grass. Sabi niya, iba na siya. Until, sabi niya, in-acknowledge niya, the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth. Remember this, hanggang ngayon po, sovereign po ang Lord. Excuse me po. Pasensya na kayo, mga bata. Tumatanda na. Ang sabi po dyan, so sovereign po nung in-acknowledge niya na sovereign siya, sabi niya, at alam po natin ang kwento, na ibalik po siya.
Pero dito po, pansinin niyo po, hindi niya agad binasa yung iilang ano lang, yung iilang salita lang. Ang ginawa po ni Daniel, 80 years old na po siya, matanda na po siya dito. No? At wala pang pangkulay ng buhok noon. Talaga pong puting-puti ang buhok niya dito, mahaba po siguro ang balbas niya. Renebuke niya itong hari din pong ito na alam niya masama din. Hindi siya natakot. Sabi niya, but you, Belshazzar, hindi na siya tinawag na hari. Ikaw, Belshazzar, kanya, his son, have not humbled yourself, though you knew all this. Alam mo ang lahat ng ito, pero hindi ka nagpakumbaba. Sabi niya, instead, you set yourself up against the Lord of heavens. You had yung lahat ng gold sa temple, no, ginamit nyo. Pinang-inom nyo ng alak kasama ang mga babae mo. Sabi po, talaga pong pinang-nine. Alam niyo po, matindi ang paniner mo ni Daniel kay Belshazzar. Sorry po. No? But hindi po. Sabi niya, you did not honor the God, sabi diyan, who holds in His hand your life. Hawak ng Diyos ang buhay mo. And all your ways. Hindi ka natakot sa Kanya, hindi mo inhonor. Therefore, He sent the hand that wrote the inscription. Ang Diyos po palang nagpadalon. Yung putol na kamay na nagdala. Dito pa lang ho, pagkatapos niyang sinermon, dahil takot yung hari, walang magawa kay Daniel. No, hindi niya, ay tama na, pero patayin niyo na ito, nung pinagsasabi niya sa akin. Hindi po, takot po siya. Sabi niya, sige, babasahin ko na, sabi ni Daniel. Sabi naman, ay salamat, Ana. Sabi po dyan, ano po yan, apat na lang, actually tatlong salita lang, dinoble lang yun. No, hindi po yan na, mene, takil parsin, no. Hindi po yan parang mani, no, isang takal, merong asin. No? Para iya mo kalingwan. No, mene, tekel, parsin. Kaya para hindi nyo makalimutan, mani, isang takal, merong libreng asin. Sabi yan, here's what these words mean. Mene. Ano ibig sabihin po ng mene? Marami. No? Hindi po, mene. God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tinatapos na ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong pagiging hari. Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. Para pong FPJ lang po ito. Ano yung tekel? Kaya nga takal Tinimbang ka, ngunit kulang. Ito po yung mapapansin nyo yung doble lang yung mene. Kasi po, sa araw pong yan din, namatay ang hari. Then sabi niya, Peres. Ano po yung Peres? Makapanggatalata rin yan. Sabi po dyan, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Ibibigay na ang kaharian na yan ng Babylonia sa mga Medes at saka sa mga Persian. And then, sabi yan, then at Belshazzar's command, Daniel was clothed in purple. And pa rin, pinromote si Daniel. Kinuha naman ni Daniel, na nasa position si Daniel. Naging third highest ruler in the kingdom. So sabi ni Daniel, mababayapin posisyon na yun. Pero wala pong ganyan na pride si Daniel. Ako mong mimisip ka nito. So that very night, Belshazzar, king of Babylon, was slain. Pinatay po siya. Bakit po? Lumusob na ang mga Medes at Persian sa pangunguna ni Haring Darius. Sabi diyan, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. Praise the Lord. Kaya rita nung may itong kwento. Nandyan pa ba kayo mga bata? Alam niyo po, ano po ang mensahe po dito? Kahit po yung nasa gobyerno, alam niyo po, sabi ko nga po nung minsan sa inyo, kung ako lang po mabibigyan ng pagkakataon makapagsalita sa Senado o sa Malacanang, hindi po sa kaso, no? Potati kong kaso, no? No, baka sa pagdating ko doon, Pastor Manny, saan ka ba lumaki? Lumaki po ako sa farm. No. Baka ano po, nakalimutan ko na po, hindi ko na po gaano maalala. Hindi po. Kung bibigyan lang akong pagkakataon ng Diyos na makapagsalita po sa Malacanang saka sa mga ano pong yan, kaya sabi ko sa mga kasama ko sa mga magpulis, panyagad nyo na lang, panyar mo na nyo na open man na ako. Nung pamarlanda kayo, at least, potang may baril ka, sasaganana ka ng Ginoo. Dahil nabaril ka, dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Mahirap yung may baril ka dahil may trokhang ka.
Yun po yung mas mahirap. Alam niyo po, pag binigyan tayong pagkakataon ng Diyos, kahit sino pa, huwag kayong matakot na sabihin nyo ang katotohanan. Pag sinabi nyo ang katotohanan, para nyo na rin silang rinebuke sa kanilang mga kasalanan. Huwag po tayong matakot. Alam niyo po, opo, nagpapasakop tayo sa gobyerno, Romans 13. Nagpapasakop tayo sa gobyerno. Pero kailan tayo hindi dapat magpapasakop sa gobyerno? Kapag pinagbabawal na nila si Jesus, pinagbabawal na nila ang prayer, pinagbabawal na nila ang Bible. Dito po sa Acts 4:18-20, nung nagpagaling po sina Peter and John doon sa beautiful gate na yung lumpo, pinatawag po sila ng mga nasa high positions na mga ano ho dito, na mga Hudyo. Sabi niya, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Huwag yun ang pangaral yung Jesus na yan. But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Susunod ba kami sa inyo dahil nasa authority kayo? Susunod kami sa aming Panginoon. We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Kaya nga po talagang witness po sila. Naulit po yan sa Acts 5:28-30. Sabi niyan, we gave you strict orders never again to teach in this man's name. Sa pangalan, instead you have filled all Jerusalem with sabi niya, with your teaching about Him, and you want to make us responsible for His death. No, parang silang sabi niyo pa, kami pang nakamatay. Pero sila talaga ang pumatay, no? Pinapako sa krus. Anong sabi ni Peter? But Peter and the apostles replied, but we must obey God rather than any human authority. Ito po ang maganda, no? Na sinabi po, pwede pong pakilipat. Balo ko tinya pang kasunod yan. And the God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him. Ang tapang po ni Peter dito, di ba dati si Peter, kilala, di ba kasama ka ni Jesus? Hindi ko kilala, hanggang tumilawak po si Ariok, ay yung manok, kako. No? So, you killed Him by hanging Him on a cross. Alam niyo po, kapag pinagbabawal na kahit saan po si Jesus, huwag niyo pong sundin. Dapat ang sovereign God lang ang masunod sa buhay natin. Mamatay na kung mamatay. Mamatay tayo sa ating pananampalataya. Dahil hindi talaga ito ang buhay po natin. Ang talagang buhay, yung buhay na walang hanggan, kasama si Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! 7:45 na. Last ano lang po ito, no? Sa Matthew 10:32-33, before we move on sa third point. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, ang sabi po dyan, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me, yung kinahihiyan nyo kung sabi ng Panginoon, here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Ikahiya ko, i-deny ko rin kayo. Kaya wag po natin i-deny si Jesus. Pag sinabi, tinanong ka kung born again ka, opo, born again ako. Tinanggap ko si Jesus. Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. Yun lang sabihin sa'yo, sino ang kasama mo? Dapat sabihin mo, kasama ko si Jesus. Huwag yung sabihin nag-iisa kayo kasi sabi ni Lord, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. So unfailing faith is being bold to tell the world that Jesus Christ is the only Lord and Savior. Amen. Number 3, Daniel had unfailing faith in God because Daniel had an unwavering faith. Kanina po, strong faith, bold faith. Kanina po, unwavering faith not to compromise his integrity even if it would cost him his life. Dahil sa panahon pong ito, about 85 to 90 years old na po, sa panahon po ni Haring Darius, matindi po ang persecution ni Daniel. Pero tingnan po natin, ito po, napakaganda po ng kwento po dito. Last na kwento na po ito. Nag-enjoy ho ba kayo sa kwento? May kapilaan ako Netflix kanina. Sabi ho dito, it pleased Darius to appoint 120 satraps or mga governors throughout the kingdom. Meron po siya 3 administrator over them, and one of whom is Daniel. Yung 3 administrator dito na nagro-rule sa buong Babylonia, na hawak yung 120 na satraps or mga governors po. Sabi po dyan, merong 3 administrator that satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Then, sabi dyan, si Daniel po was so distinguished. Ito po yung binasa natin kanina sa introduction. So distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities, that the king planned to set him over the whole kingdom. Gustong i-promote
uli kung paano yung posisyon niya, originally kay Nebuchadnezzar, gustong ilagay din siya ni Haring Darius na ang kanyang hakarian ngayon, di na Babylonia. Medo-Persia na po yan. Kasi mga Medes-Persians na po ang mga nakasakop ngayon. So at this, yung mga administrators, satraps tried to find grounds for charges against Daniel. Gusto nilang sirain si Daniel kasi nabalitaan nilang ipopromote si Daniel second in command after King Darius. And then, hinahanapan po siya ng butas. Remember, nagtatrabaho sa gobyerno. Masama ang gobyerno during this time. Pagano po sila. Nung nagtatrabaho sa gobyerno si Daniel, mula pa ho nung bata siya, hanggang magna 90 years old po siya, nagtatrabaho pa rin sa gobyerno. Parang wala pong retirement plan sa mga hari dito, ang gobyerno dito. But they were unable to do so. Wala siya lang makita na kasiraan kay Daniel. They could find no corruption in him. Wala siyang corruption. No, alam niyo po, ang gobyerno po natin, puro corruption. Just this week po, kasi po kung minsan, katulad po kanina, nandiyan po yung tatay ko, nagputol na naman siya ng mga kung anong halaman at puno sa amin. Umulan na lang, kaya nga po pero last time po pinutol po yung mga malunggay ng tatay ko dahil malaki na po siya. At nung nandiyan po yung mga basurero, ayaw pong kunin yung di ba ganyan nung sila sabi niya, yung mga puno, bawal, yung mga dahon, ayaw. Nagsusumbong yung biyenan ko. Sabi ko sa kanya, ano lang po yung katapat niyang kako, merienda. Pinabigyan ko po ng 100. Tinanggap po. Tinanggap. Dapat nun, pagkabigay, kala kong bawal. Di ba? Kahit bigyan ka ng 1 million, kung bawal, ang bawal ay bawal. Sabi nga ni Kay, mataas pa nga yung bigay mo kasi yung bayad natin sa basura dyan sa 1 month, 50 pesos lang Kaya kasi merienda niya yun. Alam niyo po, ang sinasabi ko dito, mula sa pinakamataas ng mula sa Malacanang hanggang sa pinakamababang ng gobyerno, puro corrupt. Puro corrupt po. Kaya kailangan natin pinagpe-pray ang ating bansa. Na malinis po. Kung malinis lang po, lahat po ng hospital bill po natin, katulad sa Amerika, libre po dapat. Tapos po, puro high-tech dapat. Pero tayo, nasa spirit of corruption tayo. Pero si Daniel, nandito rin po, maraming corrupt. Si Daniel, walang corruption. Sabi diyan, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Alam po ni Haring Darius to, kaya gusto niyang i-promote second in command. Next po, tuloy po na. Finally, sabi ng mga taong ito, wala tayong makikita sa kanya ng anong charges sa kanya, regaling sa kanyang sa kanyang trabaho. Pero sa kanyang Diyos, sabi po diyan, unless it has something to do with the law of his God. So ang mga administrator, mga satraps, ang sabi po dito, rin pong mag-breaking gobyerno nga rin, ng 120 satraps, ng mga dalawang administrador, alalang gagawon. Naghahanap po sila ng kasiraan kay Daniel. Lamaran lang naman. Sabi po nila, pinuntan si Haring Darius, may King Darius live forever. Ang sabi po nila, ang request po nila dyan, the royal administrator, prefects, satraps, advisors, governors, ang dami po nila, walang ginagawa kundi maghanap ng butas kay Daniel. Now, ang sabi po nila, yung king, sabi niya, mag-issue kayo ng edict and enforce the decree that anyone who prays, sabi diyan, to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. In other words, meron po kaming suggestion. Kami po mga administrator dito, ang sabi niya, lahat ng satraps, governors, advisors, prefects, kami pong lahat ng may mga katungkulan, ang suggestion po namin, for 1 month, Diyos po kayo. Sa iyo lang po magpipray. At ang lahat ng di magpipray sa inyo, itatapon sa yungib ng mga leon. So, nagusto naman po ng hari. Siguro tuwang-tuwa siya, Diyos ko for 1 month. Inuto, in other words, nagpabudol-budol. Pero nung mabalitaan po ni Daniel, shortcut na po natin, nababalitaan ni Daniel yung decree, yung batas, he went home to his upstairs room, sabi po dyan, where the windows open toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Ano ibig sabihin po nito? Nung nabalitaan niya yung bad news, hindi po natakot si Daniel. Anong pinagsasabi niya? Magna 90 years old na ako, nakita ko kung paano ako binless, pinotekta ng Panginoon. Nakita ko rin yung mga kaibigan ko, linitsyon,
Pero hindi, next week pa pag-uusapan natin yan. Nilitsyon sila ng 7 times hotter. No, para pong nasa melting point. Hindi lang boiling point, melting point ng iron. Pero hindi sila nasunog. Ngayon pa nila ako tatakutin. Anong ginawa po ni Daniel? Yung usual na ginagawa niya, yung pa rin ang ginagawa niya. Kahit alam niyang mamamatay siya, usual pa rin. Ang tanong ko po lagi kung alam niyong darating ang Diyos next week, anong gagawin niyo? Yung iba sa inyo, ay magpapakatino na po ako, magpipray na po ako, Aldoldo, magpray na ako po, mag-fasting na ako po. Ibig sabihin, kung yun ang sagot niyo po, meron kayong dapat baguhin. Ang matinong Kristiyano, ang sagot po niya, kung ano lang po ang dati kong ginagawa, yun lang ang gagawin ko. Hindi tayo kasi mga hipokrito. Kung dapat kang nagpe-pray, tama po yun, mag-pray ka kung alam mo na darating ang Lord, tama po yun, i-dedicate mo na. Pero kahit hindi mo alam kung kailan darating ang Lord, dapat araw-araw, ganon ang pamumuhay mo. Katulad ni Daniel, hindi ka corrupt. Amen po ba? Hindi natin binabago ang ano natin. Kasi po, kung talagang matitino tayong mga Kristiyano, aray ko po, tinatang insekto. Kung matino kang Kristiyano, hindi po yung, alam nyo, sa next month, darating na ang Lord, doon ka pala magpapakatino. Si Daniel, kung ano yung usual na ginagawa niya, kahit po may bad news, hindi siya natakot. Dapat ganito rin ho tayo. Huwag tayong matakot kahit ano pong bad news. So, nagpray. Ngayon, to make the long story short, nagsumbong po sila sa hari. Hindi ba, mahal na hari, meron kayong inanong ganito, na according sa law ng Medes at saka Persian, hindi na pwedeng baliin to. The law stands, ang sabi po niya, nakita po namin si Daniel. Nagpe-pray na naman sa kanyang Diyos. Ang mahal na hari po dito, pakita nyo na lang, no? Sabi diyan, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel. Hindi niya agad pinapatay and made every effort until sundown. Hanggang lumubog ang araw, hindi niya pinapatay. Bumalik yung mga walang ginagawa na may trabaho sa gobyerno. Wala lang gagawan. Chismisan. Mga administrators, satraps, prefects, advisors, wala silang ginagawa. Sabi po ba nila sa hari, in-stress. Tandaan nyo, remember, Your Majesty, yung pinirmahan nyo. So walang alangang karapating mahal na hari. Pinatawag si Daniel para itapon sa ano. Sabi ng king kay Daniel, so in order po niya, then, sabi din ang hari kay Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. Sa gabing ito, hindi nakatulog po ang mahal na hari. No? Ang sabi, so the king gave up, sabi diyan, so sinarado po yung gib ng mga leon. Sa pagdating po sa palasyo, yung hari po, hindi na po siya nag-party-party. Ibig sabihin po, araw-araw nagpa-party rin din po siya. Sabi diyan, without eating, without any entertainment, walang bidyoke sa gabing iyon, tahimik. Sabi po diyan, and being brought to him, and he could not sleep. Pagdating po ng madaling araw, nung yung bukang liwayway po, bumangon ng mahal na hari na wala pang tulog at tinawag niya si Daniel. Sabi niya, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Ang sabi po ni Daniel, may the king live forever. My God sent his angel and shut the mouths of the lions. Bakit? They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Alam niyo po kasi prayerful si Daniel. Siguro pinag-pray niya yung mga layon na hindi po siya saktan. Alam niyo po, minsan yung meron pong isang kwento na nag-evangelize gang oras na lahat po ng niya, maborn again po. Yun pong niya, pinag-pray niya na maborn again. Minsan nadaan po siya sa jungle. Yung lion po, lumitaw po siya. Sabi niya, pagpe-pray ko rin siya na maging lion para di niya ako kainin. Kaya niya. Pinag-pray niya yung lion. Tapos, nung pagbulat ng mata niya, nakita niya yung lion, nagpe-pray. Sabi nung po ng lion, Lord, salamat po sa aking pagkain. Kanya. Anyway, hindi po gano'n ang pinag-pray ni Daniel. No? Talagang, sabi po, sinyat po niya yung lion's mouth. So, pinaalis po ng mahal na hari ngayon po, kahit po matindi yung batas ng mahal na hari, na binaliwala po niya yung batas na yon, yung lahat po na nag-accuse kay Daniel, ang sabi po dyan, no, pagilipat, sabi po dyan, lahat na nag-accuse sa kanya, yung lahat ng mga, administrator, lahat po ng may katungkulan, pati yung pamilya po nila, itinapon po, sabi po dyan, sa Lions Den,
Sabi diyan, the lions overpowered them and crushed all their bones. Ilan kaya po ito? Yung satraps, 120. Napakaraming lion po. Gutom na gutom po sila. Hindi man po daw sila, hindi pa man bumagsak sa lupa, lahat po ng mga buto po nila na-crush na. Ganito kagutom po ang ano. Hindi sila marunong mag-pray na, Lord, gawin mong ano eh. Ang prayer po sila, gawin ano. Kaya tuwang-tuwa siguro mga lion dito, smorgasbord, ang sabi po nila. You know? And then, King Darius wrote, ito po ang maganda. E di, alam niyo po anong pong lesson dito? Kahit ano pong batas ng tao, kapag kumilos ang Diyos, mababaliwala ang batas ng tao. Kumilos po ang Diyos dito. Yung batas po ng law of Medes and Persians na baliwala. No, pinapatay po ni Haring Darius ang lahat po ng nagtaksil kay Daniel na nirap. Nag-issue po siya ng decree sa lahat po ng tao sa buong mundo. Sabi po ng mahal na hari sa kanyang sulat, people must fear and reverence the God of Daniel, for He is the living God and He endures forever. Tingnan niyo po ito, no? Na-born again po si Haring Darius dito. For His kingdom will not be destroyed, His dominion will never end. Nag-prophesy po siya, He rescues and He saves, He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions, so Daniel prospered during the reign of Darius and reign of Cyrus the Persian. Pinagpala si Daniel po hanggang sa kanyang katandaan. From 17 years old, 14 years old, 17 years old, 45 years old, 80 years old, hanggang 90 years old, hindi bumitaw si Daniel sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito pong message po ito, hanggang tumanda ho tayo, hanggang mamatay po tayo kung di pa mag-rapture, panghawakan po natin ang Diyos na buhay. Kahit anong pagsubok, patayin man tayo parang sa kay Daniel, ipatapon man ho tayo, pakain sa layon, wag po tayong matatakot. Wag nating ipagpalit po ang ating Panginoon. Wag nating ipagpalit ang buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wag tayong matakot, kasama natin ang ating Panginoon. Wag tayong madismaya, wag tayong yung pong parang nagrereklamo dahil buhay po ang Diyos po natin. Kahit po nag-iisa ho tayo hanggang sa tumanda na ho tayo, sabi po sa Isaiah 46:4, I will be your God, sabi dito, throughout your lifetime. Para si Daniel. Mula nung kabataan siya hanggang tumanda po siya, ang Diyos niya pinahawakan po ni Daniel. I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you. I will care for you. I will carry you along and save you. Amen! Hanggang sa pagtanda po natin, iwan man po tayo ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga pamilya. Kahit mag-isa na lang po tayo, hindi tayo iiwan ng Diyos kung manghahawakan tayo katulad ni Daniel sa ating Panginoon. So never worry about your situation. Be strong, be bold. Sabi po dyan, and never waver in your faith in God. He will always be there to protect and save you. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus is alive! Jesus is alive! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo.